Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, paghulog ng North Korean rocket debris sa Eastern Samar, pinrotesta ni Governor Evardone. Bilang ng nasawi sa bagyong Aghon, umakyat na sa 7. Higit 25 billion pesos nawala sa koleksyon ng BIR dahil sa mga smuggled na sigarilyo noong 2023. At COMELEC nagbabala sa umano'y 100 million peso scam para ipanalo ang eleksyon. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagprotesta si Eastern Samar Governor Ben Evardone sa plano ng North Korea na maglunsad ng military reconnaissance satellite malapit sa karagatan ng naturang lalawigan. Sa isang video statement, kinundina ni Evardone ang plano ng North Korea na mag-launch ng satellite na umano'y ipinagbabawal ng United Nations. Nanawagan din ng gobernador sa mga residente ng Eastern Samar, partikular na sa mga mangingisda, na mag-ingat sa mga fallen debris na mapupunta sa karagatan ng naturang lalawigan. Sa report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, inaasahang mahuhulog ang debris sa katubigan ng bayan ng Mercedes sa layong 385 kilometers mula sa dalampasigan. Ayon kay Philippine Space Agency of PhilSA Director Mark Talampas, mababa ang tsansa na mahulog ang debris mula sa rocket sa populated areas. Gayunpaman, malaki pa rin ang posibilidad na lulutang ito sa drop zone area at umagos papunta sa dalampasigan. Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Aghon noong nakaraang linggo. Karamihan sa mga nasawi ay sa Quezon Province, kung saan 3 sa mga ito ay namatay matapos mabagsakan ng mga nagsitumbahang puno habang isang sanggol naman ang nalunod. Isang lalaki pa ang natagpo ang wala ng buhay sa binahang kapihan, habang isang lalaki rin ang narecover naman sa isang ilog. Ang pang-7 biktima ay isang grade 8 student na nasawi matapos madaganan ng puno habang nasa loob ito ng isang tricycle sa Balingasag, Misamis Oriental. Nasa 51,000 naman ang apektado ng bagyo mula sa 6 na rehiyon. Samantala, ayon sa Pag-asa, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR kaninang 12 PM ang bagyo. Bagamat asahan pa rin ang moderate to heavy rain sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at Mimaropa hanggang bukas. Hiniling ng Bureau of Internal Revenue o BIR na masigpitan ang pagbabantay sa pag-aangkat ng mga produkto sa bansa, pangunahin na sa mga tobacco products. Ayon sa BIR, umabot sa mahigit 6 billion pesos ang nawawala sa kanilang koleksyon ng buwis dahil sa tobacco product smuggling. Sa kanila pang report, nasa 25.5 billion pesos o halos 16% tobacco excise tax ang nawala sa kanilang koleksyon noong 2023. Target naman ng BIR ngayong 2024 na makakolekta ng mahigit 324 billion excise tax, kung saan 152.4 billion pesos dito ay manggagaling sa tobacco products. Samantala, maghihigpit na rin ang BIR katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga vape products kung saan magkakaroon na ng mandatory product registration sa susunod na buwan upang masertipikahan ang mga produktong maaaring ibenta sa publiko. Nakatanggap ang Commission on Elections o COMELEC ng impormasyon na mayroon umanong mga individual na humihingi ng 100 million pesos sa mga kandidato ng 2025 national and local elections kapalit ang kanilang pagkapanalo. Saad ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, humihingi ang mga individual ng 50 million pesos, 70 million pesos o kaya na may 100 million pesos. Git ng Chairperson, isa itong scam. Nanawagan din si Garcia sa publiko na i-report agad sa COMELEC kung sakaling mayroon silang impormasyong nalalaman hinggil dito. Dagdag ni Garcia, wala rin dapat ipangamba ang taong bayan dahil may mga mekanismong inihanda ang COMELEC para matiyak na walang pandaraya sa resulta ng darating na eleksyon. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uulat. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.